So, pag nagawa niyo na lahat ng kailangan, erase lang natin unnecessary na lines. Tapos, yung nagawa natin 2D, copy lang natin, copy, CO. Tapos, set side natin, bali dalawang copy yung iiwan muna natin. No, gagawin. Tapos, magla-line lang tayo dun sa gitna. Kasi, hindi ko na isinama yung gitna na line. So, ito din. Pagkatapos, yung una, alisin natin yung threaded na part. So, select lang natin yung mga threads. Tapos, enter. Yung nabura na maliit na line, lalagay lang natin ulit. End to end lang. Enter. Tapos, select natin siya. Join. J. Enter. Okay. Kapag na-join na lahat, pwede na yan i-revolve. R-E-V. Enter. Okay. Ang ating axis ay ito. Yung gitna. Okay. Revolve nyo by 360 degrees. Yung default niya, 360. Enter. Okay. Yung susunod naman, ito yung sa may paglalagyan natin ng thread. Okay. Pagka yung doon sa gagawin na thread, no, pwedeng gawa muna tayo sa loob. Okay, yung ipang-subtract natin dito sa part ito. Okay, so tatanggalin natin muna yung mga linya sa labas. Kung yung kanina, no, yung loob yung tinanggal natin, dito naman yung labas. So, erase. Okay. Tapos, sama natin to. Maglilinya na tayo from end. Lampas ko lang ng konti. Tapos, lulutong ako to. Ipe-perpendicular sa kanya. Tapos, trim ulit. Kasi natin yun. Tsaka ito. Escape. Okay, tapos, copy. Dalawang kailangan natin ulit. So, copy. Okay. Tapos, ay pwede natin alisin ulit itong thread. Shift lang para maiwan yung line isa. Yung thread lang talaga yung aalisin. Tsaka itong line ito. Okay. So, itong natira ng mga lines na to, join lang natin siya ulit. Tapos ay i-revolve. R-E-V. Select natin siya. Ang axis ay itong line na to. Is revolved by 360 degrees. Okay, so, kung papansinin nyo, no, bali, ito yung, pinaka-core nitong ginawa natin kanina. Ibig sabihin, ito yung itsura nung butas niya kapag ka nakasolid. Okay, so, i-orbit rin natin. Okay, so, ito yung may butas, ito yung, itsura ng pinakabutas. Okay? So, ang kulang na lang nito sa right side, bali, kulang siya ng thread. So, dito sa may bandang ibabaw, doon natin ilalagay yung thread. Okay. Bakit isinolve ko pa ng buo? Pwede namang hindi buo. Pwedeng ito lang nasa itaas. Okay? Sinolve ko lang siya na buo para tawag dito, mas madaling i-locate yung pagpupwestuhan nitong part na to na pan-subtract
dito sa pinaka shape niya sa panlabas. Okay? So, ngayon, gagawin naman natin ay yung pinaka-thread. So, pagka gumagawa ng sa thread, simulan natin sa top view, 2D wireframe. Okay? Gumagawa muna ako dito ng circle. So, circle tayo. Okay? Yung center ng ng cylinder, yun yung same na center niya. Click nyo lang. Tapos, D for diameter. Yung diameter nung paglalagyan natin ng thread ay 18.5. So, type nyo lang 18.5. Enter. Okay? Pag nagawa na yung circle, bali, guide lang natin yun, no? Kapag move yung helix, kaya nilalagyan ng circle. Tapos, tsaka tayo mag-helix. Helix. Okay, yung center din nung paglalagyan ng helix, same na center din ito. So, ito yun. Click. Tapos, D for diameter. Type nyo 18.5. Enter. Yung top na, na diameter, D uli, enter, ay 18.5 din. Enter. Okay? So, kapag ito na yung lumabas, type nyo lang yung H para dito sa turn height. H, enter. Yung turn height, yun yung, ang ilalagay nyo ay yung pitch. Bali, ang pitch nyo ay yung 1.1547. Okay, so pag na-type nyo na yung 1.1547, enter nyo lang siya. Tapos, type nyo ulit letter T para sa turns. Ito yon yung naka-highlight. Tapos, enter. Okay. Yung number of turns niya, 5 kanina. Pasasobrahan ko lang ng isa, gawin ko 6 para hindi mabitin yung pagka-ikot niya dun sa cylinder sa taas. Okay, so, enter. So, punta tayo ulit sa right side. Okay, so, ito yung yung helix na ginawa. Bali, ang gagawin natin ay itong part na, itong helix na to, kasama yung circle, itong linya na to na nasa ilalim, yan bali yung circle. Move natin siya from center to center dito. Okay? Tapos, move natin siya ulit pababa ng 0.05. So, move ulit. Center. 0.05. Hindi pala 0.05. 0.5 kasi 1.15 yung kanina, no? So, yung kalahati ay 0.5. Enter. Yan. Okay, so kapag nagawa na yan, yun namang pang soup natin. So, etong triangle na to, bali yung dalawang linya sa V-shape. Tapos, etong linya na to sa ilalim, yan yung kakopy natin. Okay, tapos, lagay natin sa labas. Dagdagan natin yung line niya. Ito ay lalagyan ng vertical. Tapos, perpendicular na line. Tapos, trim. Okay. Pag nagawa na yan, join lang. Okay. Tapos, para ma-sweep ito, no, kailangan natin i-solve yung or kunin yung natanggalan na natin ng tolerance. So, lalagyan natin siya ng tolerance. Pag sinabi natin tolerance, ito yung binabawas dun sa main na na sukat para
yung bang, kung halimbawa sa thread, no, para mas mabilis na ma-turn yung external thread sa internal thread. Okay? So, hindi eksaktong-eksakto yung ginagamit na sukat doon, kundi dito, mas lesser ng konti. Okay, so, o-offset natin siya by 0.05. Ito yung 0.05 yung offset. Okay, so, sa loob, click lang natin. So, ang gagamitin natin, hindi yung malaki. Okay? Escape ko lang. Hindi itong malaki, kundi yung mas maliit lang. So, i-erase natin yung malaki. Okay. Tapos ito, move na natin to papunta dun sa ginawa nating helix. Okay, so, ipunesto ko na siya dun sa dulo, no? Tapos, bali, i-rotate ko lang siya pababa na ganito. Bali, pagka kasi nagsusweep, no? Bali, itong object to sweep na to, pwede nyo i-rotate siya hanggang makuha nyo yung tama na position niya dito. Kasi kung minsan, niro-rotate siya ng program at namamali ng pwesto. So, rotate nyo lang siya ng paulit-ulit hanggang makuha nyo yung tama. Kasi 4 na position lang naman yan. So, ito yung position na nakuha ko para maging tama, no? Nag-trial ako kanina. So, isisweep ko na siya, SW, enter. Yung path, itong helix yung pipiliin. Paano malalaman kung tama yung position niya? Okay. So, dun sa cross-section niya, makikita ninyo, magkakaroon ng parang triangle dun sa loob ng main na object. So, ito yung main na object. No? Tapos yun, no? May linya dun sa loob. Okay? So, yun yung maisusubtract sa kanya kapag nag-subtract kayo. Okay, so, escape lang natin. Susunod na gagawin na natin ay magsusubtract na tayo. SU, enter. Select muna natin yung pagsusubtractan, yung main na object. Enter. Tapos yung pang-subtract, yung helix. Enter. Okay, so ito yung mabubuo. Pag tinignan natin sa shades of gray, bali yan yung merong thread na part. Okay? Okay. So, make sure lang na, walang putol yung dulo niya. So, kagaya nito. Pagka nakuha nyo yung ganyang itsura, babalik tayo dun sa right side. Okay. Ipopwesto na natin ito dito. Mas madali siyang ipwesto kapag naka 2D wireframe. So, 2D wireframe lang natin siya. Select natin itong object na to na pan-subtract. Move natin siya from center ng base niya. Lagay natin dun sa center ng butas. Okay? So, yan. Pagka ilagay nyo na ganyan, tingnan natin sa shades of gray, orbit natin konti. So, dapat ay naka-eksakto siya doon sa butas. Okay? So, balik natin sa 2D wireframe. Ngayon, ang gagawin natin ay subtract uli, SU, enter. Okay, pag nagsusubtract, main object muna. So, ito, enter. Tapos, yung pang-subtract. Okay, ito, enter. Okay, so, pag tinignan nyo yan, sa shades of gray uli, okay, since may mali yung kanina, no, bali, ang gagawin natin, lumampas siya dito kasi hindi natin nilagyan ng tolerance. So, ngayon, lalagyan naman natin siya uli ng tolerance. Yung pan-subtract, bali, move natin siya from center sa ibaba.